Kumusta ang lahat? Mga bata, magulang, kaguruan, at sa lahat ng nanonood ng aking video. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kakalimutang i-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para mas updated ka sa aking mga videos. Nalalapit na po ang pasukan at gaya ng sinasabi ko parate sa aking mga nakaraang video ay modular distance learning modality ang napili ng karamihan. Sa aking mga naunang video, andyan po yan sa ating channel, pakihanap nyo na lang, ay natalakay ko na doon ang mga tips para sa ating mga minamahal na magulang at guardian kung paano ba ang tamang pagtuturo at paggabay sa ating mga mag-aaral habang sila ay nasa bahay. Dito naman po sa video na ito ay tatalakayin natin ang iba't ibang bahagi ng modules. Yes, tama po kayo. Alam kong mas maiintindihan ninyo ang modular learning, mga minamahal kong magulang, kung magkakaroon kayo ng idea o background sa mga bahagi ng module. Sapagkat kayo ang magbabantay at kasama ng mga anak ninyo sa bahay habang sila ay nag-aaral. Inaanyayahan ko ba din po ang lahat na manood at makinig sa ating talakayan. Huwag na nating patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. Ano nga ba ang module? Ito ay isang kagamitan sa pagtuturo na ginagamit ng mga mag-aaral sa sariling pagkatuto. Ito ay may tiyak na takdang gawain sa paraang sistematiko. Ang mga aralin ay isinulat sa paraang madaling maunawaan at magagawa ng mga mag-aaral kahit wala ang guro sa kanyang tabi. Ito ay isinulat para sa distance o remote learning. Ngayon, umpisa na nating talakayin ang bawat bahagi ng module. Dalawang version po ang ginawa ko. Yung isa ay sa wikang Ingles at yung isa naman ay sa wikang Pilipino. Sapagkat alam naman natin na ang ibang asignatura ay nakasulat ang module sa wikang Ingles. Katulad halimbawa ng mathematics, ng science at ng English. Samantalang ang ibang subject naman o asignatura ay nakasulat naman sa wikang Pilipino. Katulad halimbawa ng araling panlipunan, ng Pilipino at edukasyon sa pagpapakatao. So ngayon, alamin na natin ano ba yung pinakaunang parte o bahagi ng module. So kapag ang module po ay nakasulat sa wikang Ingles, ito yung makikita nyo na pinakaunang part. What I need to know. It contains learning objectives to be developed in a material. Samantalang, kapag nakasulat naman sa wikang Pilipino, ang unang bahagi ay alamin. Dito nakalista ang mga layunin na dapat matutunan ng bata pagkatapos ng aralin. Alam naman natin na bawat module ay may kanya-kanyang layunin na dapat maabot ng bata para masabi natin na siya ay natuto. So napakahalaga po bilang magulang o guardian na pamilyar tayo sa bawat layunin ng module bago natin to ibigay sa kanila para alam natin kung saan lamang iikot ang lesson. So lahat dapat na isinasagawa ng bata ay nakadepende o nakabase sa mga layunin. Ikalawang bahagi, what I know. It inquires about the background knowledge of the learner on the lessons to take. Sa wikang Pilipino naman, subukin. Sinusukat ang pangunang kaalaman ng mag-aaral sa araling tatalakayin pa lamang. Dito po ay sinusubukang alamin ang antas ng kaalaman ng bata tungkol sa araling tatalakayin pa lamang. Ito ay kadalasang 10 items test at multiple choice o may pagpipilian. Uulitin ko po mga magulang, ang nilalaman po ng test ay mga lesson na tatalakayin pa lamang sa module. Kaya huwag niyong papagalitan o sesermonan ang mga anak ninyo kapag sila ay nakakuha ng mababang score. Ikatlong bahagi ng module, sa wikang Ingles, what's in? It connects the current lesson with the previous lesson by going over concepts that were learned previously. Kapag wikang Pilipino naman ang module, balikan. Pagbabalik-aral sa nakaraang aralin at iuugnay ang konsepto sa kasalukuyang paksa. Sa bahagi pong ito ng module ay magre-review tayo. Magre-review o magbabalik-aral sa nakaraang aralin o module. Tandaan po natin, ang module ay may pagkakasunod-sunod. So mas maganda po kasi na bago tayo lumipat sa manibagong topic ay ma-recall o maipaalala natin sa ating mga bata ang nakaraang aralin. At kapag na-recall na o naalala na ng bata ang nakaraang topic,
saka naman natin iuugnay ito sa kasalukuyang paksa. Ika-4 na bahagi ng module, What's New? It introduces the new lesson through a story, an activity, a poem, song, situation, or an activity. Sa wikang Filipino naman, tuklasin, formal na pagpapakilala ng kasalukuyang paksa. Dito sa bahaging ito ng module ay formal na nating ipinapakilala at sinasabi sa bata ang paksang aralin o lesson na napapaloob sa module. Ang pagpapakilala ng bawat paksa ay may iba't ibang pamamaraan. Ito ay nakadepende sa asignatura o subject. Halimbawa, kapag ka Filipino o English, kadalasan ay idinadaan sa pagbasa ng kwento, tula o awit. Samantalang sa ibang asignatura naman, ang pagpapakilala ng paksa ay maaaring sa pamamagitan ng mga activity, games at iba pa. Ika-5 bahagi ng module. Sa wikang Ingles, what is it? It guides learner to discover and understand concepts. It is a brief discussion of the lesson. Sa wikang Pilipino naman, suriin, pagtatalakay ng paksang aralin at pagpapaunawa sa mag-aaral sa konseptong dapat malaman niya sa paksa. Dito po sa part na to, makikita natin ang pagtalakay sa mismong aralin o discussion part. So ito po ay napakahalagang parte ng ating module. Dito po ay pinapaunawa sa bata ang konseptong dapat niyang malaman ayon sa layuning nakalahad kanina sa pinakaunang bahagi. Kaya kanina, nabanggit ko po sa inyo na dapat alam o pamilyar natin ang layunin o objectives ng bawat module kasi magagabayan natin ng maayos ang mga bata pagdating dito sa bahaging ito ng talakayan. Ika-6 na bahagi ng module. Sa wikang Ingles, what's more? It provides additional activity for the learner. Sa wikang Pilipino naman, pagyamanin, mga karagdagang gawaing may kaugnayan sa paksa upang mahubog ang kaalaman ng bawat mag-aaral. Dito naman po sa bahaging ito ng module, ito ay binubuo ng iba't ibang mga gawain o activities na syempre may kaugnayan pa rin sa paksa. Parati po nating tatandaan na mas matututo ang mga bata at mas tatagal sa kanilang isipan ang bawat aralin kapag ito ay kanilang isinasagawa. Ika nga, more practice, more learnings. Hindi yung porket nabasa na ang topic ay tapos na. Marami pong mga activities yan. Depende ulit sa asignatura o subjects. Pwedeng fill in the blanks o isulat sa patlang. Pwede ring multiple choice o yung may pagpipilian. Pwede ring tama o mali o true or false at iba pa. Pwede rin po ang group activities o pangkatang gawain. Ito po ay madalas na ginagawa noong tayo ay nasa face-to-face pa, sapagkat sila ay mabibigyan ng pagkakataong mag-share ng kanilang mga idea. Pero dahil tayo ay nasa pandemya, maaari po itong gawin sa pamamagitan ng messenger o kaya naman ay sa pamamagitan ng text messaging. Pero kung ito naman po ay mahihirapang gawin ng mga bata, hindi naman po ito sa pilitan. Ika-7 bahagi. Sa wikang Ingles, what I have learned. It summarizes the lesson and the concepts to be remembered. Sa wikang Filipino naman, isa-isip. Ito ay ang pagbubuod sa kabuuang aralin. Dito sa bahaging ito ng module, kadalasang makikita ang buod o summary ng paksang aralin o lesson. Ito po ay maaaring nakasulat sa isang talata na kung saan babasahin lamang ng mga bata para mas maintindihan nila ang konsepto ng aralin. Ika-8 bahagi. Sa wikang Ingles, what can I do? An activity that shall transfer the learned skills, knowledge into real-life situations. Sa wikang Pilipino naman, isagawa. Karagdagang gawain na kung saan susubukin ang kanilang mga kakayahan, kaalaman, batay sa kanilang karanasan sa buhay. Ito po ay karagdagang gawain muli o activity. Yun nga lang, ang pinagkaiba po nito ay mga gawain kung saan i-apply nila batay sa kanilang karanasan sa buhay o real-life situation. Ito din ay tinatawag na aplikasyon o application. Kung baga, hindi lang theory o kaisipan ang susubukin, kundi pati ang kanilang skills o kakayahan. Ika-9 na bahagi. Sa wikang Ingles, assessment. This evaluates the learner's level of mastery in achieving the learning objectives. Sa wikang Pilipino naman, tayahin, pagsubok sa kaalaman ng mag-aaral kung naabot ang mga layunin sa pagkatuto. Sa bahaging ito po ng module,
ay makikita natin o masusukat natin kung sila nga ba talaga ay handa nang lumipat sa panibagong module sapagkat dito natin masusukat kung mayroon ba siyang natutunan sa nakaraang aralin. Ito ay ang pagtataya o evaluation. Dito natin malalaman kung naabot ba niya ang mga layunin ng module. Ito ay karaniwang binubuo ng 5 items na test o 5 katanungan na dapat sagutan ng bata. Ito ay maaring multiple choice o may pagpipilian o di naman kaya ay true or false o tama o mali o pwede rin ibang uri ng test. Depende sa asignatura. Dapat makakuha ang bata ng 3 puntos pataas para masabi nating naabot niya o naintindihan niya ang paksa at ready na siyang lumipat sa panibagong module. Ika-10 bahagi ng module. Sa wikang Ingles, additional activities. An activity in any form that can increase the strength of the response and tends to induce repetitions of actions or learning. Sa wikang Filipino naman, mga karagdagang gawain. Mga karagdagang gawain na may kaugnayan sa natapos na paksa upang may karagdagang kaalaman. Dito naman po sa bahaging ito ng module ay binubuo ng mga karagdagang gawain pa din na may kaugnayan sa paksa. Kadalasan, ito ay essay type na kung saan ang magiging kasagutan ng bata ay paliwanag tungkol sa mga katanungang ibinigay sa module. Ang layunin nito ay para magkaroon ng karagdagang kaalaman ang mga bata bago lumipat sa panibagong paksa. 11 bahagi ng module sa wikang Ingles, Answer Key. This contains answers to all activities in the module. Sa wikang Filipino naman, susi sa pagwawasto, mga kasagutan sa mga gawaing napapaloob sa module. Ito po ay kadalasang matatagpuan sa bandang dulo ng module at kadalasang nakasulat ng pabaliktad. Muli po, paalaala mga minamahal naming magulang, ingatan po natin ang answer key at gamitin lang natin ito bilang gabay. Bahagi ng module, pang-12, Reference. This is a list of all sources used in developing this module. Sa wikang Pilipino naman, sanggunian. Pangkalahatang sanggunian na ginamit sa pagbuo ng module. So dito po sa bahaging ito ng module na kung saan makikita sa pinakadulo ay nakalista isa-isa ang lahat ng mga reference o sanggunian na pinagkunan para mabuo ang module. Ito ay maaaring libro o mga link sa internet. So, dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na to, lalo na sa ating mga magulang at guardian, para sa darating na pagbubukas ng klase ay sabay-sabay nating isigaw ang Handang Isip, Handa Bukas. Maraming salamat po. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three, come on!